Ating silipin ang mga latest updates sa 2025 Batang Pinoy National Championships na kasalukuyang ginaganap sa General Santos City. Para sa balitan yan, kamustahin natin ang ating teammate na si Paulo Salamatin live sa tinaguriang Tuna Capital of the Philippines. Paulo. Yes, Meg, alam mo dito sa Gensan, pwede nating sabihin gold rush itong 2025 Batang Pinoy dahil araw-araw may sumusungkit ng gintong medalya, no? At dito masasabi din natin na parang it's more of showcasing their talent na lang kahit na matindi yung competition dito dahil dito kasi bawat LGUs parang nagmimistulang para magkaibigan o magkakapatid. At sabi nga ni PSC Chairman Patrick Gregorio nung nakaraan, dito sa Batang Pinoy, walang mayaman, walang mahirap, lahat pantay-pantay. Sa mga nagdaang araw ng 2025 Batang Pinoy National Championship sa General Santos City, maliban sa matinding kagustuhan na makakuha ng gintong medalya ang bawat atleta mula sa iba't ibang lugar sa bansa, pagkakaisa, camaraderie at mistulang parang iisang pamilya ang turingan ng bawat LGUs na lumahok sa nasabing kompetisyon. At yan ang diwa ng Batang Pinoy, ang palarong hindi lang tungkol sa mga medalya, kundi sa mga kwentong nag-uugnay sa mga kabataang atleta mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dito, walang malayo, walang dayo, lahat pare-parehong may pangarap. Ang iba gustong makapasok sa national team balang araw, habang ang iba naman gustong mapatunayan na ang kanilang lungsod o bayan ay may dekalibreng talento rin sa palakasan. Pero ang pinakamaganda sa lahat, sa halip na tagisan, tulungan ang nangingibabaw. Ito ang muka ng Batang Pinoy, mga batang matapang, may puso at may paggalang sa kapwa. Ang palaro na ito, hindi lang nagbibigay ng pagkakataon para sa karangalan, kundi bumubuo ng pagkakaibigan, alaalang hindi malilimutan at pag-asang hahantong sa mas malaking tagumpay sa buhay. At sa ating pag-iikot, maliban sa mga atleta, dalawang coaches ng magkakaibang LGUs ang naging magtropa dahil sa mga ganitong klaseng event. Kilala kami ni Sir Acasio sa mga ganitong tournaments, national and local tournaments. Opo. Kasi si Coach Jason po kasi taga-watching Mandaue. Minsan din po kasi doon kami pumupunta para makapag-train yung anak ko. Actually, coach at saka parent din po ako. Kaya minsan weekend kung walang pasok yung bata ko, pumupunta kami para makipag-train sa kanila. Bukod pa rito, kapansin-pansin din ang bilang ng mga magulang ng bawat atletang lumahok sa nasabing kompetisyon upang magbigay ng suporta sa kanilang mga anak at masubaybayan ang kanilang kwentong atleta. Kasi ang pakiramdam ng bata pag halimbawa suportado siya, mas gagalingan pa niya lalo at iisipin niya na andun yung support ng parents niya and then she will do her best during the tournament. Oh, parang bakasyon na rin. Parang reunion na rin kasi may mga relatives kami, mga friends, kaya double parang double ang tawag dito, purpose ng pagpunta. Worth it din, masarap. Sobrang layo. Super helpful po as an athlete po kasi nandyan si mommy na kahit papaano nagbabantay sa akin and nanonood sa laban ko. Super grateful po ako kasi lagi nilang ginagawa ng paraan na mapadito or na lagi silang present sa mga laro ko. Masaya po kasi kung wala po ang parents ko, hindi ko po alam ano ang aking gagawin. Meg, alam mo, ang sarap lang sa pakiramdam na makita yung reaksyon ng mga atleta habang nagtatagumpay sa kanilang mga sport, no? Iba't ibang kwento, iba't ibang pinanggalingan, pero pare-parehong layunin, no? Ang ipakita ang kanilang talento, irepresenta ang kanilang lugar, at gamiting daan ang sport upang gumawa ng sariling pangalan balang araw. At yan na muna mga latest dito sa General Santos City. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.